Sa video na ito mga ka-trimmers, ito na yung final na ibabahagi ko sa inyo bago tayo magkaroon ng first harvest. Itutur ko kayo sa aming kamuti crops plantation dito sa paligid ng aming Tinkwini shelter. Nang makita ninyo, itong aming nalinis na pagtagumpayan namin ni Mama, damuhan yung aming kamuti crops. Kung mapapansin ninyo mga ka-trimmers, ito na yung ating kamuti crops. Dahan-dahan na po siya naka-recover sa awa ng Diyos. Dahil sa nailigtas na po natin sila sa makapal na damo na yon. Lalong-lalo na dun sa mahiyain na yon. Walang kiyang damo na yan. Talagang nagpapahirap sa amin. Pero ito, nang makita namin, ay tuluyan ng nakabawi yung ating kamuti crops. Nakakagaan po ng damdamin. Dahil sa ito yung ating kamuti crops na sa hinaharap ay magkakaroon po tayo ng first harvest. At hindi lang yon, dahil sa ayon doon sa ating pangiting panaginip na magiging kagamutan sa isang virus sa hinaharap. Ito yon. Ito yung talbos na to. Ang tataba mga ka-trimmers, kung mapapansin niyo, taba niya. Ayan. So, in the future to come, ito yung kukunin natin para iproseso doon sa ating pinakalayunin ng ating kamuti crops plantation nang makuha natin yung purong likido ng ating kamuti leaves para sa hinaharap na crisis na magiging panangga natin. Tuloy pa tayo mga ka-trimmers nang makita ninyo yung kabuuan. Ayan, hanggang dito sa baba, kung mapapansin niyo ay tuluyan na po siyang nalinis, green na po siya. Paikot dito sa ating tent mini shelter ay, ayan, kung mapapansin niyo yung ating tent mini shelter, yan. At yung ating kakaibang punong kahoy, ito yung nakakamangha rito, landmark natin na talagang sumabay. Ganito pa siya baba noon, nagsimula tayo mag-cultivate dito. At ngayon, sa awa ng Diyos, ang laki na niya. Daming namamangha dito sa puno na to. Na ibig sabihin, yung pag-asa ay naririto. Praise God. At dito sa part na to, ito yung hangganan ng ating pangalawang bugso ng ating kamuti crops plantation. At sumunod na ito, yung pangatlo. Kaya kung mapapansin niyo, panaka-naka pa po siya. Hindi pa po siya nagpang-abot. Yung dahon niya, yung talbos. Pero sa hinaharap, halos matatakpan niya itong lupa na to. Gagapang at gagapang po yan ng tuluyan ng matakpan yung mga damo dyan na mapaniil. At sila na yung maghahari dito sa area na to, yung ating kamuti crops. At ito mga ka-dreamers, kung mapapansin niyo, inihanda na natin yung hallway para madaanan ng ating postcart paakyat kapag nagkaroon na po tayo ng first and second harvest. Then, tutungo na tayo dun sa proseso ng ating kamuti leaves ayon doon sa ating pangiting panaginip. At yung pangapat, siyempre, kailangan nating i-market uli. Hindi natin sasayangin yung ating pinaghirapan dahil sa yung talbos ng kamote or kamuti leaves ay i-market din po natin. Ilalako natin para magkaroon po tayo ng pananalapi sa hinaharap. Dahil sa kailangan ko yun. May tayo ko yung aking mini studio na konkreto sa hinaharap. Ikot pa tayo mga ka-dreamers. Ito na yung part ng ating kauna-unahang ipinunla. Kaya kung mapapansin niyo, nagpangabot na po talaga yung ating kamuti crops. At sa ibaba na yan, mga ka-dreamers, din nyo po siya makikita. Yun yung pang-apat natin na bugso ng ating kamuti crops. Mga 2 weeks after ay i-harvest na po natin itong yellow corn para magkaroon tayo ng binhi doon sa ating munting sakahan sa Barangay Tambalang Salug, Zamboanga del Norte. At ang gagawin natin dito, tatanggalin natin isa-isa itong mais na to, yung puno na to, nang tuluyang malinis itong buong paligid at makikita natin ay purong-purong green ng kamuti crops. Praise God. Lakad pa tayo mga ka-dreamers nang may bahagi ko sa inyo yung aming talagang pinaghirapan nito nagdaang mga araw, buwan na nga. At yung ating tent mini shelter mga ka-dreamers, ayan. Kung mapapansin niyo, wala na po yung mga tabing dyan, ay inaalis na po natin dahil sa baka daanan po tayo ng bagyo. At bilang paghahanda na rin dahil sa
mayroon na po tayong masisilungan. Ayan, yung penthouse ni Kapitan Pedro Lihay-Lihay, diyan na po tayo sisilong. At yung proseso ng ating kamuti leaves, pati yung pag-harvest, diyan po natin iproseso sa itaas na yan. Nang makita natin yung buong paligid, live po natin siya gagawin in the future to come. At lilinisin natin yan. Yung ating tin pini shelter ay ating yung tatanggalin na yan sa hinaharap para open ground po yung ating itaas. Lakad pa tayo hanggang doon sa penthouse ni Kapitan Pedro Lihay-Lihay, yung may-ari ng lupain na ito, na kung saan pinaunlakan niya yung ating kahilingan na hiramin natin itong lugar na to para sa ating kamuti crops plantation. At dito mga ka-dreamers, halos sa dulo na to dahil sa sobrang taba ng lupa, yung ating kamuti crops talagang napakaganda, nagpang-abot na. So malapit na dyan mga ka-dreamers sa penthouse ni Kapitan Pedro Lihay-Lihay. Kaya sa hinaharap, kapag nag-harvest na po tayo, dito natin ilalatag yung ating mga nai-harvest na bunga ng ating pagsusumikap, biyaya at pagpapala ng Diyos na buhay. Pati yung proseso ng ating kamuti leaves, dito natin gagawin at mag-iimbita po tayo ng mga personalidad, mga eksperto na maipakita natin sa kanila yung ating proseso ng kamuti leaves na magiging kagamutan ng isang virus sa hinaharap. Kaya kung mapapansin niyo yung ating tin pini shelter halos sira-sira na dahil sa sobrang lakas po talaga ng hangin dito at yung bugso ng ulan ay talagang walang paghunos dili, sobrang lakas. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangiting panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless! Shoutout po sa ating camera woman, yung pamangkin ko, Joan Garayan Buenasuerte. Baliktad pala. Joan Buenasuerte Garayan. Thank you. Thank you, Joan. At medyo maayos yung ating video mga ka-dreamers dahil sa meron tayong representative na nagiging camera woman. Kaya in the future, pagdasal ninyo na magkakaroon tayo ng cameraman na regular para magtuloy-tuloy na yung ating production. God bless!